Kumuha na si... Ay, guys, C2. Nasaan na kami, guys? What's up, YouTube? Hi! What's up, YouTube? Oy, Ray Manuel! Uy, ikaw video prefer namin na. Ba't ka nag-video ko isa? Hi, vlog. Welcome to my guys. Hi, ano ko si guys? Si Francis Bautista. Si Mahakabaran. Guys, nag-vlog din ako siya. Ang San Guillermo Parish Church, ipinangalan sa patron ng bayan na si San Guillermo o mas kilala sa wikang Ingles, Saint William. Ang simbahan ay orihinal na itinayo ng mga Prailing Agustino noong 1576. Ngayon, halina't pasukin natin ang loob ng San Guillermo Church na matatagpuan dito sa may San Fernando, Pampanga. We are in San Guillermo Church. So far, nandito pa lang kami na maupo. Maya-maya, makakalimutan tayo. So, stay tuned for that. Natin ang pupuntahan is yung pinaka parang karagdagan ng pinaka San Guillermo Church natin, kasi meron pa po tong karugtong, which is dito po natin siya bantuan. Dito po papasok lang po tayo dito sa may parang trophy. So this area po, dito siya yung madalas niya kinakausap si... Ano tawag niya? Si bro. And moving on, dito po tayo papasok sa may Parish Archives. Kung ako nababasa nyo. Pero yan, Parish Archives. Sabi po, dito naman po natin matatagpuan ang iba't ibang mga relics. Katulad na to. Yung timelines of Bacolor colonialism. May iba't iba po dito mga relics. Okay, such as this. Gaya nito. Yan. Then proceed po tayo dito. May makikita po tayo ditong pintuan. So diretso lang po natin. Ayun na, guys. TikTok mo. Actually, busy mo. Oh! Kung nakita mo yan, church, na-obserbahan mo yung triangle. Triangle. Obsus yan. Ay, yung nag-equal sila. Kasama ko yung mga matatalinong tao. Eh, mali ka lang sa hindi mong subject. Pati sa mat. Babi lang kayo mat, tama lang. Then malawak na grounds. Noong 1880, ang simbahan ay nawasak ng isang lindol at muling ipinatayo ni Friar Eugenio Alvarez noong 1886. Noong September 3, 1995, ang daloy ng lahar mula sa mga dalisdis ng bundok Pinatubo ay nagbaon sa simbahan hanggang sa kalahati ng 12 metrong taas nito. Dahil dito, mahigpit 50,000 residensya ng bayan ang napilitang lumikas patungo sa mga ligtas na mga lugar sa mga resettlement area. Presidente ng Manilahing Kapampangan. Siyempre! Itong area na to ay may lawak
approximately 67,000 pesos. Yung kabuuan po yan. Papagalitan ka? Yan ang pinangalan. Bakit bawal mag-vlog? Lahat pwede. Yan ang pinangalan. Lahat pwede mag-vlogan. Diba? I paid. Hindi ako nagbayad ng one time para hindi nila payagan mag-vlog. Ocean Adventures Subic Bay is Southeast Asia's first open water marine theme park located in the Subic Bay Freeport Zone, Philippines. Opened in 2001, it features natural lagoons, settings for dolphins and sea lion shows, an aquarium, and rescued forest animals. It focuses on marine conservation education and interactive experience. So ngayon, dito tayo kasama ng friends. Hi, Arrive. Oo nga, may bagong video. Subscribe to Cedric's YouTube channel, Ced by Sims for Femboy. Vlogger, ano masasabi mo? Okay lang, ang tagal bago makapasok. Isang oras tayo naghintay sa bus. Worth it daw, worth it. Worth it naman. Siguro 8 out of 10. Pero syempre tataas pa yan. 7, Makikita namin yung sea lion. Yes. Or seal or sea lion. Sea lion talaga yun. Basta yung parang magnetic. Pati may magnet. Ay, gusto ka na guys. Guys, bye ka. Taga na lang yun talaga, taga na lang yun. Taga na yung seryoso talaga. Ma'am, kasama po yata kayo dun eh. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay, got it po. Okay, tingin dito. 1, 2, 3. Okay, got it po. One pose. Kiss ka ma'am. Gusto mo? Upper main cheek mo. Okay, tingin dito. 1, 2, 3. Okay, got it. Okay. I think mga more than every performance nila more than 50k a game. Hoy, Kasi it takes skill. ay dolphin! Dolphin! Ocean Adventure in the Philippines is owned and operated by Subic Bay Marine Exploratorium Incorporated, or SPMEI. It is a Philippine corporation with Timothy Desmond formerly serving as CEO and chairman. Though he faced legal issues, while the company focuses on marine conservation and education alongside entertainment. Hello guys, sa Ocean Adventure tayo. Ang ganda yung view dito. Yung sa ano natin, sa kaliwa natin, yan ang isang... So yun guys, nandito na po tayo sa gift shop ng Ocean Adventure Sims. Tapos na po lahat ng shows na napuntahan namin. And so far, meron po tayong 4 shows, which is yung unang-una yung Sea Lion, then yung sa may acrobatics, then yung pangatlo is yung sa may mga animals, yung mga land mammals and animals pala. Ayun. And then our last and final trip is to yung dolphin show. And yun lang para sa Ocean Adventure. Bye! Sorry, man. Ay, sorry. Uy, yung parcel ko, nandiyan pa. Kanya nga binigay.
Lalagyan lang ko ng tubig yan ha, para magtubig. Pag wala pang tubig. Diesel lang yan. Uy, pag nilagyan ko talaga ng tubig sa may Ana, pwede mo ko i-libre ng ano, Jack Daniels. Nahihigit na ako. Hi guys, nandito na po kami sa duty free dito sa may loob ng Pure Gold. And ang gagawin ko po muna is iikot-ikot ko muna ako. Titignan ko po muna kung ano yung mga kakaiba sa prices ng mga products dito. Like, halimbawa kung yung iba pesos and yung iba dollars. So babalikan ko na lang kayo pag may nasa. Duty-free shops are specialized retail outlets located in international airports, seaports, or border zones, licensed to sell products exempt from local, state, and national taxes, include value-added taxes or excise duties. They are designed for travelers taking goods out of the country, offering potential savings for luxury items, electronics, alcohol, tobacco, and cosmetics. $100 equals 200. Yung Plus 50 isa. 100. 100. 100. 200. 300 plus 200. 500 plus 80. 580. Mga 6. Ewan ko, ayoko na mag-mat. Sponsor ka na ako. Oh my God. Ay, ang mahal pa rin. 200. 200. 200 pesos ma. Yes, hindi, no. This! Masarap nga yan. I ain't buying it. So, pag kinain mo yun, magiging Japanese ka. Ayaw nyo! Oh, sige, sirain mo. Sige, sirain mo. Masarap na brand to? Oo. Ano to? Mamili ka ng flavors. Oh, magsingiti kayo. Sabay. Uy! Oo. Ang likot-likot ni Haru. Okay, so ayun, kadalasan ang matatagpuan po dito sa may duty free is ginagamitan ng dolyar or kaya peso. Pero walang ibang currency dito, kagaya ng euros, rupees, pounds at iba pang currency sa iba't iba pang bansa. Pero ang pinaka makikita lang po talaga natin dito sa may duty free is ang kanilang dolyar. So, yan, halimbawa nito, nagamitan siya ng dolyar, itong Arizona Lemon Tea. Tapos ito naman, Sunberry Farms Lychee Nectar. Peso naman yung ginagamit dito. At yun lamang para sa aking vlog dito sa may duty free. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye! Isa pa. Tapos na? Isa pa. Oh, yan na siya. Magkano to? No, it's iced tea. Uy! 100 lang to sa Pure Gold na ano, dun sa San Jose. Arizona B. Arizona High. Ako muna. Uy, kanino to? Lance ha? Uy, di akin yan. Di ba Jack yung akin yung anak mo? Hindi yan akin. Okay. Magkano ba yung eco bag? Money review. Oh, picture. Oh, maandar high-tech si Jericho. Oh. This is worth 1,000. Ay, ako. Magkano yun sa'yo? 800. Sa'yo nga. Magkano nga sa'yo? Tara na. 500 plus. Sa'yo? 100. Ikaw muna kapatid. 607 na! 607! Happy New Year! Bicep curls. Hirap. Go. Aesthetic, oh. Nasa harap pa talaga? Ramos, ba't siya may tip? Santa Isabel.
Tawa yan, Day. Ha? SpongeBob. Laika, gising. Laika, gising. Jason, gising. Dalawang Jason. Jason, isang Jason, gising. Ay, naon. Bye vlog. Hi vlog. Bye vlog. Bye vlog. Aray. Vlog.